Paano ba magkaroon ng six-pack abs? Madali lang. Panoorin mo ito. It's you against the world, better figure out fast who the hell you could trust if you wanna make it past all the fakes and the lust. Better figure out fast. Nah, this ain't what you want. You don't want it that bad. Can you give up all your stuff? Pay attention to the facts and forget the media. Shout out kila Ryan Cabrera from Los Angeles, California, kay Bisdak, JZY Breezy from Canada, at kay Mark Advincula, at sa lahat ng Anwang Kalasag, lalo na kay Police Captain De Ocampo. Salamat sa iyong suporta mga kaprakti. Hello muli mga kaprakti. Sa video nito ay tatalakayin natin ang tungkol sa six-pack abs. Paano ba magkaroon nito? Mga dapat gawin upang magkaroon ng malalaking six-pack abs at iba pang bagay patungkol sa ating abs. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please gawin mo na ngayon. At huwag kalimutang mag-like, comment at i-click ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Ang totoo niyan, lahat tayo ay may taglay ng natural na six-pack abs. Kaya lang, hindi naaaninag ng iba ay dahil natatakpan ito ng kanilang mga taba o tinatawag ding belly fats. Ibig sabihin din ito ay masyadong mataas ang inyong body fats, kaya hindi nyo nakikita ang inyong six-pack abs. Kaya naman, napakasimple lang ng solusyon upang makita ang inyong six-pack abs. Ang tunawin ang iyong taba. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na calorie deficit. Sa mga di nakakaalam, ang calorie deficit ay ang pagbabawas ng calories na ipapasok mo sa iyong katawan. Ang mga calories na ito ay nakukuha natin sa mga kinakain at iniinom natin. Ibig sabihin, halos lahat ng pagkain at inumin ay nagtataglay ng calories. May mga pagkain na mataas ang calories at meron din namang mababa. Halimbawa, ang mga matatamis na pagkain gaya ng cake, tsokolate at candy ay mataas ang calories, samantalang ang mga gulay ay mababa ang calories ng mga ito. Kaya halimbawa, kung sa isang araw ay kailangan mo lamang ng 2,500 calories upang mapanatili mo yung timbang mo o upang hindi ka tumaba at hindi ka rin pumayat. Dahil kapag sumobra ka sa 2,500 calories, tinatawag na yang calorie surplus at maaari kang tumaba o madagdagan ang timbang mo. Pero kapag bumaba ka naman sa 2,500 calories, ito na yung binabanggit ko kanina na calorie deficit. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na pumayat ka o mawala ang iyong mga taba sa katawan. Maaaring yung ilan ay payat naman o mababa ang porsyento ng kanilang body fats. Subalit, wala kang maaaninag na six-pack abs. Ibig sabihin, nasa lahi nyo o genetics ang pagkakaroon mo ng maliit o walang abs. At hindi ito dapat ipagtaka sapagkat ang bawat tao ay magkakaiba ng genetics. Sa kabila nito, walang dapat ipag-alala kung maliit ang iyong abs dahil may paraan pa upang mapalaki mo yan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-workout. Bagamat karamihan sa atin ay may taglay ng six-pack abs, maaari mo pa itong mapalaki ng husto. Kaya narito ang mga exercises na ginagawa ko kung bakit lumaki ng ganito ang aking abs. Naniniwala ako na ang pagpapalaki ng abs ay dapat katulad din kung paano mo pinalalaki ang iyong chest, back, at iba pang muscle group. Ibig sabihin, kung sa pagpapalaki ng chest
ay ginagawa mo ang mabigat na bench press. Pagdating sa abs workout, dapat gamitan mo din ito ng pabigat. Gaya na lang dito sa unang exercise na ituturo ko, ang cable crunch. Maraming klase ang cable crunch. May nakatayo, nakaupo, pero ang pinakatanyag at mas epektibo para sa akin ay ang nakaluhod. Ang main target muscle ng cable crunch ay upper at middle abs. Caffeine in my cup, not lean in the blood. On the scene like a Mula sa tapat ng pulley, umatras ng isang malaking hakbang. Gamit ang maliit na upuan o di kaya ay kahit anong panapin sa sahig kung saan hindi masasaktan ang iyong tuhod. Maaari ding gamitan ito ng short bar o V-bar bilang attachment. Pero para sa akin, mas komportable ako sa rope. Mula sa pagkakahawak sa lubid, ipwesto ang mga kamay sa gilid ng ating ulo at mananatiling ganito ang posisyon nito hanggang sa matapos ang exercise. Mula sa starting position, dalhin ang mga siko patungo sa ating tuhod. Pwede itong idikit sa tuhod kung kayang gawin. Tandaan, hindi ang siko ang gagalaw upang maidikit ito sa tuhod, kundi ang upper body natin na hindi dapat gumagalaw ang mga kamay. Ang pinakasikreto dito ay kapag ibababa mo na ang iyong katawan, unti-unti mo ring babaluktutin o ikukuba ang iyong katawan hanggang sa dumikit ang iyong siko sa tuhod mo. Ito ay upang lalong mag-contract ang ating mga abs muscle, dahilan upang mapadali ang paglaki nito. Karagdagang tip sa paggawa ng cable crunch: mag-exhale o maglabas ng hangin sa tiyan sa pababang direksyon at mag-inhale o humigop ng hangin sa pataas na direksyon. Gumawa kayo dito ng 3 to 4 sets at 12 to 15 reps kada set. Gawin ito ng kontrolado, lalo na sa pataas na direksyon. Dito sa seated leg raise, ang main target muscle nito ay ang lower abs. At dahil kailangan gamitan ng pabigat, maaaring gawin ito gamit ang dumbbell o di kaya ay cable machine. Ako, mas madalas kong gawin ito sa cable machine gamit ang short bar. Mula sa utility bench, iunat o ituwid ng husto ang mga paa patungo sa short bar. Ito ang sukatan kung gaano kakalayo sa pulley. Gamit ang mga paa, ipitin ang short bar kung saan nasa magaan lamang muna ang bigat habang inaaral ang exercise na ito. Hilahin ang bar kung saan sa iyong hita ka kukuha ng puwersa sa paghatak. Tiyakin mo rin na maisasagad mo sa paghatak ang iyong mga paa upang mag-contract ng husto ang lower abs. Subalit, hindi na kinakailangang ituwid ng husto ang mga paa kapag ibabalik ito sa starting position. Ito ay upang hindi mangalay ang ating mga paa. Mag-exhale sa paghatak at inhale naman sa pag-unat ng mga paa. Gumawa dito ng 3 to 4 sets at 12 to 15 reps sa bawat set. Para sa akin, sapat na ang cable crunch at seated leg raise upang magkaroon ka ng malaking 6-pack abs. I-train lamang ito ng 2 hanggang 3 beses kada linggo nang may pagitan ng 2 hanggang 3 araw bago ulit mag-abs workout. Pero kung sa tingin nyo ay bitin kayo sa 2 exercises na ito, narito ang isang bonus exercise, ang decline sit-up. Gamit ang decline bench, magdala ng pabigat, maaaring plate o di kaya ay dumbbell
ilagay o ipwesto ang pabigat sa dibdib o di kaya ay dalhin ng ganito. Ang pinaka-technique sa exercise na ito ay hindi dapat pasasayarin ang inyong likod sa bench. Ganon din sa pag-angat ng katawan. Huwag itong isasagad na tila nakaupo na kayo. Ganito lang dapat ang range of motion. At habang ginagawa ito, ibaluktot o ikuba ang inyong katawan para sa muscle contraction. Ang decline sit-up o decline crunches ay tinatamaan ang ating upper at middle abs. Gawin ito ng kontrolado, lalo na sa pababang direksyon. Gumawa dito ng 3 to 4 sets at 12 to 15 reps sa bawat set. And forget the media, figure out your own path. Can you figure out love? Gaya ng nasabi ko kanina, ang paglaki ng abs ay katulad din kung paano mo pinalalaki ang iba mong muscle group. Hindi mo kailangan mag-abs workout araw-araw dahil hindi ito magkakaroon ng muscle recovery. At kailangan mo rin ng sapat na protina gaya ng itlog, manok, isda at iba pa upang mas mapabilis ang pagkakaroon mo ng malalaking 6-pack abs. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Don't let yourself just drown you when you've lost